DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang... Sandali! Anak? Mama! Cassandra! Mama! Ay, Mariosa, inaaway ka na naman ba ng asawa mo? Sinaktan ka na naman? Wala na po yata pag-asa na magbago si Darius. Nakakasawa na! Ano ba nangyayari dyan sa asawa mo? Pupuntahan ko nga ang gagong niya sa bahay niyo at mumurahin ko mula ulo hanggang paa. Huwag na kayo pumunta sa bahay. Baka kayo lang ang magbanggaan ni Darius eh. Hindi niyo pa hulubos na kilala ang asawa ko. Nagiging ibang tao yun pag nagagalit. Baka isumbong ko siya kay Uncle Oscar mo. Ma, ayoko na sanang malaman pa ni Uncle. Ay, bakit ayaw mo malaman na uncle mo? Mula lang mamatay ang papa mo nung maliit ka pa. Abay, ang Uncle Oscar mo na ang tumayong ama para sa'yo. Kaya nga ho, ayoko nang malaman pa niya dahil police colonel si Uncle Oscar. Baka mamaya kung anong gawin niya kay Darius. Bakit? Nag-aalala ka pa rin ba para sa buwisit na lalaking yun? Kahit lagi ka pinaiiyak. Oo naman ho. Asawa ko yun eh. Oo, asawa mo nga. Pero pag ganyan na puro konsumisyon ang binibigay sa'yo, gusto ko mabigyan siya ng leksyon ng Uncle Oscar mo. Baka sa ganun lumambot ang ulo ng asawa mo. Pag police colonel na ang kumumpronta sa kanya. Cassandra, andyan ka ba? Buksan mo itong pinto. Mukhang walang tao dito sa bahay namin, ha? Namasal kayang mag-ina ko. Daddy? Oh, Mika, nasaan ang mami mo? Hindi ko nga po alam eh. Pagdating ko po galing sa school, wala po si Mami. Kaya dun muna ako tumuloy sa bahay ng classmate ko. Yun po ang bilin sa akin ni Mami. Basta daw po dumating ako galing sa school nang wala siya, dun muna ako kina Lenlen. Oh, sige, may sariling susi naman ako eh. Pasok na tayo. Opo. Para pareho na tayo makapagpalit ng pambahay. At tuloy magluluto na rin ako ng ating hapunan. Nung bagong graduate ako sa Police Academy, akala ko madali lang ang trabaho ng pulis. Hindi pala. Habang tumataas ang ranggo, lumalaki rin ang responsibilidad. Kapag may pumalpak sa mga tauhan mong pulis, sa iyong sisi. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Ay, Oscar! Ako ito ang Ate Feli mo. Ate, bakit napatawag ka? Galing dito kanina yung pamangkin mo. Bakit? May problema na naman ba si Cassandra, ate? Yun dati pa rin na naikukwento ko sa'yo. Bukod sa naglolo ko yung asawa niya si Darius, parang sinasakta na rin siya. Ano? Walang yung lalaking yun, Kapag hindi ako nakapagpigil dyan sa manugang mo, ate,
Babariling ko na yan. Naku, Oscar, naawa na kasi ako sa anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ate, kausapin mong Darius na yan, ha? Kahit pamangking ko lang si Cassandra, parang anak ko na rin yan. At ayokong naaapi siya. Sabihan mong manugang mo, kapag napuno ako sa kanya, ipadadampot ko siya sa mga tauhan ko at ipasasalvage ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gabi na, wala pa mami mo. Siguro na traffic yun. Oo nga po, Daddy. Mabuti na lang po. Masarap kayong magluto ng pritong itlog. Bola ka pa. Pagkatapos kumain, mag-toothbrush ka, ha? Opo. Hindi tayo nawawala ng unique toothpaste para hindi masisira ang ngipin mo. Opo. Sa kaya nagpuntang asawa ko. Kanina ko pa kinukontak sa cellphone. Nagre-ring lang pero ayaw sagutin. O baka naman Ay, hindi Daddy. Ha? May nagbukas po ng pinto. Baka po si Mami na yan. Oo nga. Yes, Mika. Ako na nga ito. Ah, Saan ka galing? ha? Pagdating ko, wala ka. Tapos, ginabi ka pa sa labas. Eto, kung na nagluto ng hapunan, pritong itlog at beef loaf lang ang na-prepare ko. Oo, okay na rin yan. Kaya nga palagi ako nag-i-stock ng mga delata just in case emergency, di ba? Tulad ngayon. Saan ka ba galing? Diyan lang. Naglibang-libang. Nag-window shopping. Kasi na-traffic ako kaya ginabi ako. Sorry Kumain ka na rin. Nauna na kami ng anak mo. Ganun ba? Busog pa ako gusto ko na rin magpahinga. Architect Darius, pakiramdam ko po, may problema kayo. Aha. Ayun nga po, lumapit lang ako, parang nagulat na kayo. Matagal-tagal ko na rin napapansin sa inyo na parang may malalim kayong iniisip. Meron nga, Joseph. Nakakayamang aminin. Pakiramdam ko, nalalamig na sa akin ang misis ko. Baka naman po sir may ipinagsiselos lang. Wala siyang dapat ipagselos. Kasi po sir, yung isang architect na dati niyo raw classmate nung college, nagkukwento po siya. Ha? Playboy daw po kayo nung araw. Nanlamig po siguro yung misis niyo kasi baka natunugan niyang may kinalolokohan kayong ibang babae. Siguro na traffic na naman yun. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka naman makakagalitan ng teacher mo dahil hindi naman ikaw yung may kasalanan kaya ka na late sa school. Yung school service mo ang late sa pagsundo sa'yo. Dapat kasi, hindi na lang ako nag-school service. Dapat tricycle na lang. Kung tricycle naman yung sasakyan mo pagpasok, maihatid pa kita. Kaso, malaking abala naman sa akin. Kasi... Ay, siya nga pala. Pag uwi mo mamaya, baka wala uli ako dito sa bahay, ha? Dating gawi. Doon ka na lang muna ulit sa bahay ng classmate mo. Malapit lang naman yun dito, di ba? Saan kayo pupunta, Ay, no, Mami? huwag mo na itanong. Ayan na yung school service mo. Ay, bye-bye, Mami! Okay, bye! Bye-bye! Ingat! Papa! Ay, tamang-tama. Maaga rin akong aalis ng bahay.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Darius, bakit po kayo pinatawag ni boss? Bigla nga ako nagka-problema, Joseph. Bakit ho? Ako na naman ang ipapadala sa provincial assignment. Noong nakaraang buwan, ako rin ang ipinadala sa Panay. Nakakapagod din kayang magbiyahe ng magbiyahe. Favorite ko yun siguro ni boss eh. Sa Jansa naman ngayon ang punta ko. Siguro po, sa isang ipinapagawang mall ng isang big client natin, ng construction company natin. Ayaw niyo po nun? Nakakapamasyal kayo? Isa pa, pagkakataon niyo na po. Pagkakataong ano? Mga pang chicks. Ano? Sinasabi ko sa'yo, Joseph, wala akong number 2, ha? Huwag kang maniniwala dito sa chismis sa opisina na playboy ako. Umuwi si Daddy. O bakit naman? Narito naman si Mami Huwag ka lang malungkot Basta po. Ayoko hindi umuwi si Daddy pag gabi. Kasi gusto kong yumayakap ako sa kanya. Gusto ko siyang katulong ko sa paggawa ko ng mga assignment na binibigay ni teacher. Kaya rin naman kitang tulungan sa paggawa ng assignment mo, di ba? Oo nga po. Oo. Pero si Daddy, masaya ako pag siya nagtuturo sa akin. Nangingiliti pa yun pag hindi ko agad maintindihan. Pero kayo po, naiinis agad kayo. Pinanditilatan niyo po agad ako. So, ibig mong sabihin mas mabait yung daddy mo kaysa sa akin? Kasi po... O bakit? Ginagawa ko rin naman ang lahat para maging mabait sa'yo, hindi ba? Tama na. Pahirin mo na yung luha mo. Sige na, ilabas mo na yung mga assignment. Magtutulungan kita. Dili! Opo. Ay, Oscar. Oh, salamat naman. Nadalaw mo ko. May dinaluhan akong press conference sa ate. Tapos ng maaga. Sabi ko sa bodyguard ko, dumaan muna kami dito bago kami tumuloy sa headquarters. Ay, siya nga pala. Nung isang araw napanood ko sa TV. May inambos na opisyal ng pulis sa bandang Davao. Ay, ikaw lagi kang mag-iingat. Ate, hindi ako nawawala ng bodyguard. Alam ko sa trabaho namin maraming nagagalit sa amin. Dahil may mga nasasagasaan kami. Sandali. At may kumakatok. Mama! Ano nangyari sa'yo? Bakit may mga pasaka? Si Darius! Nag-away na naman kami. At sinasaktan ka na ni Darius ng pisikal? Cassandra? Opo, Uncle Oscar. Ayan, Oscar. Mabuti na rin narito ka't nakita mo. Minamaltrato na ng kanyang asawa ang pamangkin mo. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang
bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang... Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Yun ang asawa mo, Cassandra. Ganyan na siya, kabrutal. Yes, Uncle. Kuminsan nga sobra pa dito. Oscar, kaya nga nagsumbong na rin ako sa'yo nung nakaraang buwan, di ba? Kasi nga gusto kong kausapin mo ang gagong lalaking yon. Pulis ka at opisyal pa. Jack, makikinig yun sa'yo. Talagang kakausapin ko siya, ate. At huwag na huwag siyang sasagot ng pabalang sa akin. May kalalagyan siya! Uncle, wag niya na po siya kausapin. Kami na lang munang bahalang mag-usap. Sinasaktan ka na niya, Cassandra. Abay, hindi gawain niya ng matinong lalaki. Uncle, kami na lang munang magsusolve ng problema namin. Maliit ka pa ng maulila sa ama. Parang anak lang turing ko sa'yo. At ayokong may nananakit sa'yo. Ayokong may nagpapayak sa'yo. Hayaan niyo po. Kapag hindi pa siya nagbago, kapag sinaktan pa niya uli ako, makikipaghiwalay na lang ako sa kanya. Pero kung maghiwalay kami, gusto ko na sa akin yung anak namin. Abay, syempre, ikaw ang ina. Ay, dapat talaga nasa iyong apo ko. Kaso mang problema, masyadong makaama si Mika. At ang alam ko po, pag ang bata 7 taong gulang pa lang, siya yung pinamimili ng korte kung kanino niya gusto sumama. At sa tingin mo, ang daddy niya ang pipiliin ng inyong anak? Ako po, Uncle. At yun ang ayoko mangyari. Gusto ko na sa akin ng anak ko si Mika. Diretso tayo sa headquarters. Yes po, Colonel. Carry on. Pinag-ingit-ngit ako ng walang iyang Darius na yun. Sinasaktan niya ang pamangkin ko. Lintik ang lalaki ka. Huwag na huwag tayong magkakaharap. At baka hindi ako makapagpigil. Baka nga mabaril kita. At palalabasin kong tinangka mo kong agawan ng baril. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naku, naubusan na pala ako ng Smart dishwashing gel. Mabuti na lang may tinda nito sa sari-sari store dito sa aming subdivision. Hindi kasi ako kontento pag sabon ang gagamitin sa paghuhugas ng mga plato at kubyertos. Pakiramdam ko hindi malinis. Nasanay na kasi ako sa Smart dishwashing gel. Ay, teka. Si Cassandra ito Mukhang may lakad. Nakabihis at nakakolorete pa.
Hi, Cassandra! Ay, Chalagring, kayo pala. Saan kayo galing? Dyan lang sa tindahan sa malapit sa gate nitong subdivision. Bumili ako ng smart dishwashing liquid. Ikaw, saan ba ang punta mo? Parang posturang-postura ka. Dyan lang magkikita lang kami ng best friend ko nung college. Saan kayo magkikita? Sa mall. Ang alam ko wala dito sa Maynila si Darius, hindi ba? Ipinadala siya ng kanilang kumpanya sa General Santos. Alam niyo pala? Oo, alam ko. Malapit sa akin ang pamangking kong yun. Nung gabing bago siya nagbiyahe, papuntang Jensa, nagpunta siya sa bahay. Ganun ba? Mm-mm. Alam niyo, nagdududa ako sa pamangkin niyo na yun, Chalagring. Ha? Bakit? Anong dapat mong ipagduda kay Darius? Kasi pakiramdam ko, hindi puro trabaho yung pakay niya doon sa Jensen eh. Ano? May kutob ako. Kasama niya doon yung kabit niya. Ano ka mo, Lagring? May ibang babae si Darius? Yun ang pagkakaintindi ko, Kuya Atoy. Sinabi sa'yo ng manugang ko na may kabit ang anak ko? Yun nga ang sabi niya Kasi ang kutob daw niya, may kasamang babae si Darius nang lumipad papuntang Jensan. Ay, makikita sa akin ng lalaking yan. Ay, naku. Dapat pagsabihan ko yan. Pero Kuya Atoy huwag mong sabihin kay Darius na ako nagsumbong sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman na ikaw ang nagsumbong sa akin. At saka, Kuya, ang mabuti pa siguro, alamin mo muna kung totoo nga ang hinala ng manugang mo. Baka naman nagseselos lang si Cassandra, kaya kung ano-ano naiisip. Naniniwala akong totoo ang sinasabi ni Cassandra. Ha? Dahil nga, talaga namang naging mapaglaro sa babae si Darius kahit nung nasa koleyo pa. Hindi bale, pag nagkita kami, pagsasabihan ko siya. Hindi ako konsentidor na ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mika, halika na. Kakain na tayo. Ay, opo, Mami. Wait lang po. Sasagutin ko lang po ang telepono. Baka po si Daddy yung tumatawag. Hello? Hello po? Daddy? Kayo po ba yan? Hello? Sino yan? Daddy mo bang tumatawag? Uy, ayaw po magsalita eh. Hello po ako ng hello. Ayaw niyang sumagot. Hello? Ako, baba mo na yan. Prank caller lang yan eh. Pag ganyan na ayaw magsalita yung tumatawag, gusto lang mang-inis ng mga yan. Halika na. Kakain na tayo. Baba mo na yung telepono. Opo, Mami. Dali! Pagkatapos natin kumain, gagawa na tayo ng assignment mo. Simulan natin ng maaga dahil ayaw ko mapuyat. Balaing Atoy, magandang hapon sa'yo. Ikaw pala, Balaing Feli. Ay, tuloy ka. Halika. Pasensya ka na nga lang dito sa bahay ko. Magulo eh. Alam mo na, mahirap yung wala ng babae sa bahay. Wala nang naglilinis at nag-aasikaso. Ay, maupo ka. Salamat. Naligaw ka yata, Mare. Hindi ako naligaw lang. Ang totoo may importante akong sadya sa'yo. Tungkol ba sa mga anak natin? Oo. Tungkol sa pagsasama ng ating mga anak.
Nang mamanhikan kayo sa amin at pakasal sila, kaharap ka naman, hindi ba? Napakatino ng pag-uusap namin ng anak mo si Darius. Ang sabi ko huwag niya paiiyakin ang anak ko. Sabi ko nakahanda akong mahalin siya bilang anak ko rin. Basta't pakamahalin niya si Cassandra. Pero sa nangyayari ngayon, pare, kalbaryo ang pinadaranas niya sa anak ko. Mare, ang totoo may nakararating na rin balita sa akin. Hinihintay ko nga ang pag-uwi ni Darius at kakausapin ko siya. Mabait naman ang anak ko, pare. Mahal na mahal niyang anak mo. Sana naman huwag niyang saktan si Cassandra. Bilang ina, nasasaktan ako pag nakikita kong umiiyak ang aking anak. Naiintindihan kita. Magulang din ako. Ang gusto ko sanang mangyari bala habang maaga. Ayusin natin kung ano man ang gusot nilang dalawa. Isalba natin ang kanilang pagsasama. Alang-alang sa ating apo. Oo, Mare. Yan talaga ang gagawin ko. Pagdating ni Darius galing Jensan, kukumprontahin ko siya. Ipamumukha ko sa kanya na gagong lalaki lang ang nakikipagrelasyon pa sa ibang babae kung siya may asawa na. Sa Maynila. Sa susunod na kailangan ulit na mag-inspect sa project namin sa Jensen. Sasabihin ko kay boss, ibang architect naman na ipadala. Lagi na lang ako Miss na miss ko ng anak ko. Ay, taxi! Sir, saan po tayo? Tandalsora. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwede gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. Takip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sa bahay namin galing Jensen. Nang matanggap kong text nyo, sabi nyo, may importante kayong sasabihin sa akin. Meron nga, Darius. Kinabahan ako kanina. Naisip ko agad baka may nangyari sa inyo o
o kung anumang problema. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Nasa bahay niyo ba mag-ina mo nang dumating ka? Wala ho. Sabi ho nung asawa ng kapitbahay namin na magulang ng kaklase ni Mika, nasa school para ho kasi may PTA meeting. Kaya tumuloy na kagad ako dito sa bahay natin. Mabuti. Tayo nagtataka lang ho talaga ako eh. Kasi ho sa itsura nyo, nakikita ko parang napakalaki ng problemang sasabihin nyo. Talagang malaki. Ano nga ho yun? Nung binata ako, bago ko nakilala nanay mo, ako'y nagbilang din ng kasintahan. Ako yung tipo ng lalaking, sabi nga ng mga kanto boy, basta nakakita ng butas, pasak. Pero mula nang maging asawa ko ang iyong ina, nagtinuna ako. Ikaw mismo, saksi ka kung paano ako naging mabuting padre de pamilya. Ay, alam ko ho yun, Itay. Hanggang sa mamatay si inay, alam kong naging tapat kayo sa kanya. Dahil yun ang dapat gawin ng isang lalaki. Yung maging tapat siya sa kanyang asawa. Pero bakit ikaw? Ano? Bakit nagloloko ka? Sino nagloloko? Ikaw! Sino may sabi? Huwag mo nang itanong kung sinong nagsabi sa akin. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang masasabi ko lang, magtino ka. Malaki na ang anak ni Cassandra. Kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, ay malamang kasuklamang ka ng iyong anak. Itay, sumusumpa ho ako. Wala akong kalokohan, wala akong ibang babae. Tumigil ka. Walang makararating na sumbong sa akin kung hindi totoo. Walang magiging usok kung walang apoy. Bilisan mo. Nag-text ang daddy mo, umuwi na pala siya. Totoo po? Oo. Dumating na po si daddy? Eto, meron siyang text. Ngayon ko lang nabasa kasi naka-silent kanina yung cellphone ko habang may PTA meeting. Pero wala na po ang school bus ko. Ako na kasi yung nagsabi sa driver ng school bus mo. Sabi ko huwag ka nang hintayin. Kasi tayo na lang yung sabay uuwi pagkatapos ng PTA. Bilisan po natin, Mami. Miss na miss ko na po ang daddy ko. Habang nasa headquarters ako, Ate Feli, laging sumisingit sa isipan kong problema ng anak mong si Cassandra sa kanyang asawa. Kaya ba dumaan ka ulit dito sa bahay ko? Oo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Parang anak ko na si Cassandra. Ayokong may nananakit sa damdamin niya. Kinausap kong balai ko. Nangako naman siyang pagsasabihan si Darius. Makinig naman kaya sa tatay niyang manugang mo? Pag hindi pa siya nakinig, ako na mismo ang magpapayo kay Cassandra na hiwalayan ang Darius na yon. Ang isang problema dyan, ate, kung sakali ay siya ang una sa angkan natin na mapapahiwalay sa asawa. Oscar, ayoko sana magkaroon ng hiwalay sa asawa sa ating pamilya. Oh. Pero kung yon ang hinihingi ng pagkakataon, wala na akong magagawa. Kesa naman habang buhay na maging battered wife ang anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mika, nag-toothbrush ka na ba? Opo, Daddy. Nag-toothbrush
Nagbe-brush na po ako gamit ang unique toothpaste. Hindi ko po kinakalimutan mag-toothbrush kasi ayoko po magkaroon ng tooth decay. Very good. Sige anak, pumunta ka na sa kwarto mo. May importante kaming pag-uusapan ng mami mo. Opo, Daddy. Pero, pakis po muna. Ayan. I love you, Daddy. I love you too, anak. Good night, Mommy. Good night. Cassandra, kanina pagdating ko, pinapunta kagad ako ni tatay sa bahay namin. At pagpunta ko ron, sinabon niya ako. Kinagalitan niya ako. Ano bang kalukuhan ng mga isinumbong mo sa tatay ko? Mali ko. Hindi kami nagkikita ni Itay Atoy. Hindi kami nagkakausap. Kung ganoon, sinong makatindi lang nagsumbong sa kanya na ako raw ay merong babae? Wala ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Pinagbibintangan mo ba akong nambababae? Wala kang ebidensya. Oo, wala akong ebidensya. Pero yung kilos mo, yung mga ginagawa mo, lahat pala tandaan niya na may kinalolokohan ng isang lalaki. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi akong nagpapakita sa'yo ng kalamigan. Ikaw ang malamig sa akin. Buti ko nagsasawa ka na sa akin, didiretsuhin mo ako. Tapatin mo ako. Hiwalayan mo na ako, pero iwan mo lang sa akin ang anak ko. Hindi tayo maghihiwalay. Wala akong babae, wala. Ha? Kung dumating ka lang dito para awayin ako, ha? Sana hindi ka nalang umuwi! Hindi naman kita... Wisit! Hoy! Bumalik ka rito, Cassandra. Nag-uusap pa tayo. Saan ka pupunta? Cassandra! Daddy, narinig ko. Nag-aaway ko ni Mommy. Anak, Mika, nagkaroon lang kami ng maliit na pagtatalo ng mami mo. Tana. Bakit biglang umalis si Mommy? Saan siya pupunta? Siguro sa lola mo. Kina Lola Feli? Oo. Maghiwalay na po ba kayo ni Mommy? Anak, pinagbibintangan ako ng mami mo. May iba raw akong babae. Hindi po ba totoo? Anak, sumusumpa ako sa'yo. Hindi yun totoo. Matino akong tao. Matinong daddy mo. Mahal kong mami mo. At ikaw din, mahal na mahal kita. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng ating pamilya. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Cassandra! Bakit na naman? Nag-away na naman ba kayo ni Darius? Dumating na ba siya? Opo, dumating na siya. Tapos siya pa mainit ang ulo. Abay, parang gusto na naman ako saktan. Kaya umalis ako sa amin, dumiretso ako dito. Ay, tama lang yung ginawa mo. Eksakto. Naritong Uncle Oscar mo. Nagkakapi lang. Pero... Ate Feli, narinig ko na may... Cassandra, Uncle. umiiyak ka? Kasi po, Uncle. Ano? Muntik na naman daw siyang bugbugin ni Darius. Kaya tumakas na siya. Dumiretso siya rito. Lintik na lalaking yun ah. Para siyang bakla. Namimihasa na siyang manakit ng babae. Andun ba siya sa bahay niyo? Opo. Pati ako binabastos niya sa ginagawa niya. Uncle. Alam niya, para lang kitang anak. Bibigyan ko siya ng leksyon. Uncle! Uncle Oscar! Uncle! Ano? Pupuntahan tayo. Mama, baka kung anong gawin ni Uncle kay Darius. Hayaan mo siya. Hayaan mo matuto ng leksyon ang walang hiyang asawa mo.
Mika, anak. Tampuhan lang yun namin ng mami mo. Hindi kami maghiwalay. Pero kung maghiwalay nga po kayo, sa inyo po ako sasama. Love ko po si Mami, pero mas love ko po kayo. Mas mabait po kayo eh. Hindi niyo po ako kinukurot. Ha? Hindi niyo po ako sinisingalan. Madalas ka bang singhala ng mami mo? Opo. Lalo na po kapag may kausap siya sa cellphone. Sino bang kinakausap ng mami mo sa cellphone? Hindi ko po alam. Mahina ang boses niya. Nagbubulungan lang sila. Darius! Alam ko nariyan ka! Aba, Buksan mo itong pinto! Daddy! Sino po yun? Ang lakas kumatok. parang boses ng Lolo Oscar mo eh. Yung pong matangkad na pulis na na-interview sa TV kung minsan? Oh, dito ka lang ha. Opo. Bubuksan ko pinto. Darius! Ano ba? Buksan mo ito! Oh, Uncle Oscar, bakit po parang galit kayo? Ano po bang problema? Tatanong ka pa! Aray ko! Uncle! Ano ang kasalanan ko? Bakit basta niyo na lang ako sinapak? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sa inyo, Uncle Oscar, bakit basta na lang kayo nanuntok? Binalaan na kita noon, hindi ba? Kinausap na kita. Ang sabi ko, huwag mong lolokohin si Cassandra. Para ko na siyang anak. Hindi ko siya niloloko. Anong hindi? Ilang beses kong nakita umuuwi ang pamangkin ko sa nanay niya na may pasa, putok ang labi. Binugbog mo siya. Magmamaang-maangang ka pa. Ngayong nabisto ka, itatanggi mo pa ang kasalanan mo. Wala ho talaga akong nalalaman sa sinasabi niyo, Uncle. Mahal ko ang pamangkin niyo. Daddy? Bakit po may dugo kayo sa bibig? Anak. Salbay ang daddy mo, Mika. Pasensya ka na. Sinuntok ko siya. Sorry.
Pero gusto ko siyang turuan ng leksyon para maging mabuting padre de pamilya. Mabait po ang daddy ko, Lolo Oscar. Bakit niyo po siya inaaway? Halika, Mika. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa mami mo. Hindi! Bitiwan niyo po ako! Ayoko sumama sa inyo! Dito lang ako sa daddy ko! Bitiwan niyo po ako! Uncle. Hindi ako sasama sa inyo! Daddy! Nire-respeto ko kayo. Hindi lang bilang pulis opisyal, kundi bilang tiyuhin ng asawa ko. Pero kapag pilit yung kinuhang anak ko, ididemanda ko kayo ng kidnapping. Menor de edad si Mika. Dapat naroon siya sa poder ng kanyang ina. Alam kong batas. Kapag ang isang bata ay mahigit ng 7 taong gulang, hinahayaan siya ng korte na magpasya kung kanino siya sasama. Sa kanyang ina ba o sa kanyang ama? Gusto ko sa daddy ko! Oh, Dito lang ako sa daddy ko! narinig niyo, Uncle. Sa harap niyo mismo, nagpasya na si Mika. Isa pa, hindi kami maghiwalay ni Cassandra. May tampuhan lang ho kami. Gusto lang makipaghiwalay sa iyo ang pamangkin ko. Iresponsable kang asawa. Uncle, binubugbog mo siya. Hindi na siya babalik dito sa bahay niyo! Makipaghiwalay ka na sa asawa mo. Ako na nagsasabi sa iyo, Cassandra. Nung ko pa naman gusto makipag-iwalay kay Darius, inaalala ko lang yung lagi niya sinasabi na hanggat posibleng isalba ang pagsasama, dapat isalba. Kasi nga sa angka natin, sa pamilya ng lolo mo, sa father's side, at sa partidos ko, kahit isa, walang napahiwalay sa asawa, walang naging broken home. Hindi naman no kasi pare-parehong swerte ng tao sa pag-aasawa. Ako, minalas. Kaya nga binibigyan na kita ng bendisyon. Makipaghiwalay ka na sa walang niyang asawa mo. Pero gusto ko sa akin ang anak namin. Kung maghihiwalay kami, sa akin si Mika. Dahil hindi matatahimik ang kalooban ko pag wala sa piling ko ang aking anak. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, mabuti na lang bago nag-asawa ang bunsong anak ko, naibili ako ng washing machine. Pag ganitong marami akong labahin, basta may Pride powder, wala nang problema. Ay, may tao. Sandali! Oh, ikaw pala, Kuya Atoy. Oo, Lagring. Napasugod ako dito sa lugar nyo dahil tinawagan ako ni Darius. May problema raw, pero pagdating ko naman sa bahay nila, walang tao. May kumusyon nga dyan sa kanila kahapon. Nakita ko dumating yung opisyal ng pulis na tiyuhin ng manugang mo. Hindi ko pa nakumusta si Darius dahil medyo mataas ang presyon ng dugo ko eh. Ano nga ba nangyari? Umalis daw ng bahay si Cassandra. Ano? Gusto na raw makipaghiwalay sa kanya, sabi ni Darius sa text. Kaya napasugod ako. Naku, naguguluhan ako dyan sa mag-asawang yan, Kuya Atoy. Hindi ko malaman sa kanilang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang may diferensya. Mama, nagpunta ako dito para lutasin kung ano man ang problema namin ni Cassandra. Ikaw mismo ang problema, Darius. Problema ka ng anak ko. Kaya hindi na siya makikisama pa sa'yo. Wala po akong kasalanan. Anong wala? Madalas sinasaktan mo siya eh. Oo.
Lagi raw mainit ang ulo mo pag nasa bahay. Kasi naroon na ang atensyon mo sa kabit mo. Wala po akong kabit, Mama. Sumusumpa po ako. Tapat ako sa asawa ko. At hindi ko siya sinasaktan. Sinungaling! Abay, hindi minsan na dumating dito si Cassandra may putok sa labi. May mga pasa sa braso. Kasi nga sinasaktan mo. May sasabihin po sa inyong apo ninyo. Kaya ako siya sinama. Mika, anak. Sige, sabihin mo sa lola mo. Ang nakita mong ginagawa ng mami mo. Nakikita ko po, Lola, si Mami. Sinasampal niya ang sarili niya. Ha? Minsan po, nakita ko rin, pinapalo niya ng kahoy yung braso niya. Ganito po. Ganyan, oh. Oh, kita Ano? Opo. Tapos po sinampal niya yung bibig niya hanggang may lumabas na dugo. Pero, bakit gagawin yun ng mami mo? Nasisiraan ba siya ng bait? Wala na ba siya sa kanyang katinuan? Ma, halos hindi rin po ako makapaniwala sa pinagtapat ng apo ninyo. Kaya gusto kong malaman nyo rin. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng batang niyan, Darius. Lola! Tinuruan mo yan ang sasabihin. Ano? Kinoach mo siya para palabasing wala kang kasalanan. Gusto mong baliktarin ang anak ko. Gusto mong ipasa sa kanya ang sisi. Nagkakamali kayo. Darius, kitang-kitang ebidensya. Kaya huwag ka na magkaila. Wala kang kwentang asawa. Mama. Wala kang kwentang ama. Mika, halika na. Halika na. At ikaw, ha? Wala ka na rin karapatan sa apo ko. Ano? Halika na. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit isang santo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na sana, Oscar. Ay, nako. Tense na tense lang ako. Kaya pinuntahan kita sa police headquarters. Tama lang ginawa mo, Ate Feli. Parang biglang tumaas yung presyon ng dugo ko. Matapos naming mag-usap ni Darius. May mga sinabi siyang mahirap paniwalaan. Ang isang taong may kasalanan, lahat ng palusot gagawin. Biruin mo, ha? Si Cassandra raw ang nananakit sa kanya sarili. Kapani-paniwala ba yun? Aba, liban na lang kung nasisiraan ng bait ang anak ko. Oh, teka lang. Sargento. Sir. Itabi mo itong kotse. Sadali lang. Yes, Colonel. Itatabi ko. Oscar, bakit mo pinahinto itong mobil? Ate Feli, hindi ba't si Cassandra ang babaeng yun? Ha? Nasaan? Saan banda? Ayun, no? Umakyat sa hagdan papunta sa entrance ng mall na yan. May ka-holding hand siyang lalaki. Oo nga. Ang pamangkin mo nga, Oscar. At parang kilala ko ang lalaking kasama niya. Ano ang ibig sabihin nito? Mika, anak, Tana. Natakot po ako, Daddy. Akala ko, hindi na ako ibibigay sa inyo ni Lola Feli. Mahal kita. Ipaglalaban kita. Hindi ka nila pwedeng agawin sa akin. Hindi na po ulit ako pupunta sa bahay ni Lola. Ayoko na. Baka hindi na niya ako pauwiin. Gusto ko po sa inyo.
ninyo. Pero mas mabuti po kung magkakabati po kayo ni Mami. Ginagawa kong lahat, anak, para magkaayos kami ng mami mo. Pero mukhang ayaw na talaga niyang makisama sa akin. Bakit po ganun si Mami? Ang bait-bait niyo naman po. Bakit ayaw na sa iyo ni Mami? Cassandra, pwede na tayo magsama, ha? Effective ang acting mo. Nagkahiwalay na kayo na asawa mo. At may bendisyon palang mama mo, ha? Oo, Marco. Pwede na tayo magsama. Tapos, ang sunod na aasikasuhin naman natin yung pagpapaanal ng kasal namin ni Dario. Oo nga. Ganyan nga. Sundin mo lahat ang iniutos ko. Oh, ito na nga. Diba? Uy, grabing sakripisyong ginawa ko, ha? Ang sakit din kaya pag sinasampal ko yung sarili ko. Oo naman. Minsan binabangga ako sa hamba ng pinto yung mga braso ko. Naku. Para magkaroon ng pasa. Pang best actress talaga acting mo. Kaso, ang problema, si Mika. Si Mika? Oo. Bakit hindi mo ba siya makukuha kay Darius? Minor de edad si Mika. Ha? Ang minor de edad, ang alam ko, dapat nasa poder ng nanay. 7 taong mahigit na si Mika. Pag gano'n na raw ang edad, binibigyang laya na ng korte na magpasyang bata kung kanino niya gustong sumama. Teka, ganito. Mas mahal ba naman niya si Darius kaysa sa'yo? Mukhang ganun. Tingin ko nga Kasi napakabait ni Darius sa kanya. Yun lang. Cassandra! Mama! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. Pala kayo ng lalaking ito? Nasa bilangguan ito, di ba? Nakatakas ba yan? Excuse me po, ma'am. Ano, excuse me? Laya na po ako. Napagsilbihan ko na ulang 6 na taong sentensya sa akin. Hindi ikaw ang kinakausap ko at huwag kang sasagot kung hindi ka tinatanong. Ako pong tinukoy nyo Bakit hindi po ako sasagot? Hanggang ngayon, bastos ka pa rin, ano? Hali ka na, babae ka. Uwi na tayo. Madali lang mag-uusap lang kami ni Marco. Hindi! Tayo na! Teka muna, sandali lang. Hanggang ngayon mataray pa rin kayo, no? Hanggang ngayon mapangbata pa rin kayo? Hindi ako tumitingin sa katayo sa buhay ng kapwa ko. Ang tinitingnan ko ang pagkatao ng isang tao. Kung matino ba siya, kung nasa ayos ba ang takbo ng utak niya. Teka muna. Pinaiiwatig ba ninyong wala ako sa katinuan? Ang taong gumagamit ng bawal na gamot ay wala sa katinuan. At yan ang paniniwala ko. Cassandra, tayo nasabi. Sa natuklasan kong ito, marami kang dapat ipaliwanag. Mabuti naman, Sir Darius. Nakapasok na po kayo. Pumasok lang ako dito sa opisina para mag-file ng bakasyon, Joseph. Ha? Saka, ibibigay ko sa iyo mga ginawa kong building plan para ma-draft mo. Kakailanganin ng malinaw na technical drawing
kapag nakipag-usap si boss sa mga Korean investors. Basta sir, from time to time po. Halimbawang merong malabo sa akin sa plano, pwede ko po ba kayong pasyalan sa bahay niyo? Sure. Basta tawagan mo lang muna ako. Sir, sa personal na problema niyo naman, kamusta po? Hindi mabuti, Joseph. Ha? On the rocks ang marriage namin. At no, hindi lang on the rocks. Pakiramdam ko, wasak na talaga ito. At wala nang pag-asang maayos pa. Totoo ba ang sinasabi mong ito, Lagreng? Totoo, Kuya Atoy. Tiyempong nasa mall ako kanina. Kalalabas ko lang sa isang butika ron nang makarinig ako ng komosyon. May babaeng mataas ang boses sa loob ng isang fast food. Na medyo lumapit ako, nakita ko ang balae mong tumatalak. Sinong kaaway niya? Baka hindi ka maniwala Ang manugang mo. Si Cassandra? Oo. At hulaan mo kung sinong lalaki ang kasama ni Cassandra nang matutup siya ng kanyang ina. Si Marco, yung dati niyang kasintahan. Ibig sabihin nagkarelasyon uli sila ng lalaking yun? Ang alam ko nabilanggo ang Markong yun dahil nasangkot yata sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Baka nakalaya na. Kwentahin mo, ha? 7 taon na ang apo mo. Humigit kumulang ganong panahon din ang inilagi ng lalaking yon sa bilibid. At ngayong makalaya siya, muli kaya silang nagkarelasyon ni Cassandra? Yun ang naiisip ko, Kuya Atoy. Halimbawa mang may kirida nga si Darius. Ang isang matinong babae hindi agad-agad makikipaghiwalay sa kanyang asawa. At ang manugang mo, malakas ang loob makipaghiwalay sa pamangking ko. Dahil nagkabalikan sila ng kanyang dating nobyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mika, apo. Po. Huwag kalilimutan magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain, ha? Itong unique toothpaste. Ilalagay ko dito sa ibabaw ng lababo para maabot mo. Opo, Lolo. Sandali lang po. Nakalimutan ko po pala sa bag kong lunchbox ko. Babaho po yun. Sandali po, Lolo. Tay, di po ba kayo nahihirapan sa pag-aalaga sa apo nyo? Mahigit 1 linggo na siya rito. Ayos lang, Darius. Apo ko yan Isa pa, natutuwa ako na nasa poder mo siya. Yung ibang bata, pag naghiwalay ang mga magulang, sa kanilang ina sila sumasama. Nakita ho ni Mika kung gaano ko siya kamahal. Isa nga pala. Kanina galing dito ang tsalagring mo. May naikwento siya sa akin. Ano po yun? Si Cassandra raw, natutop ng biyanan mo na nakikipagkita sa dati niyang nobyo sa isang restaurant sa mall. Nagkikita sila ni Marco. Nakakulong ho yun Malamang nakalaya na. Matagal na rin naman, di ba? Kaya siguro malamig sa akin ang asawa ko, Itay. Ang babae, kapag niloko mo, kapag madalas mo sakta ng kalooban, ay para mo na rin siyang itinataboy palayo sa iyo. Para mo na rin siyang itinutulak papunta sa ibang lalaki. Kasi ikaw, hindi ka lang ng babae. Nambubugbog ka pa ng asawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala ho akong babae. Matino ho akong asawa. At lalong hindi ko sinasaktan si Cassandra. Yung mga pasa ng asawa mo, yung putok sa kanyang labi, paano mo ipaliliwanag yun? Bakit pa ayaw niyo akong paniwalaan? Hindi po ako nananakit ng asawa.
Nako, ewan ko. Medyo masama rin ang loob ko sa asawa mo. Pero hindi ko rin siya ganap na masisi. Ang sinisisi ko sa pagkasirang ito ng pamilya mo, ikaw. Itay, itinaboy mo siya papunta sa kandungan ng iba. Hindi ka na nahiyang babae ka? Sa kasaysayan ng ating pamilya, ikaw ang unang babaeng mapapahiwalay sa asawa. At ang kasuklam-suklam sa ginawa mo, ikaw rin ang unang babaeng talipandas. Mama! Mabuti na lang nakitang na Uncle Oscar mo. Kung hindi ko pa mabibisto na nakikipagkita ka sa Markong yon. Sa basagulero at puser na dating nobyo mo. Mama, may dapat kayong malaman. Oo, alam ko na. Wala pa kayong alam. Nagpunta rito si Darius kasamang anak nyo. At ang apo ko mismo ang nagkwento sa akin. Ikaw daw mismo ang nananakit sa sarili mo. Nung una ayoko maniwala. Pero pagkatapos ng natuklasan kung pakikipagtagpo mo sa dati mong nobyo, ngayon naniniwala na ako. Gumagawa ka ng kwento upang palabasing irresponsable at babaero ang asawa mo. May dapat pa kayong malaman, Mama. At ano ba ang dapat ko malaman? Sa totoo lang, ayoko namang makipagkita kay Marco. Pero tinatakot niya ako. Anong tinatakot ka niya? Nung makalaya siya, hinanap niya ako. Kinontak. Nagbabanta po siya. Anong banta? Na isang araw, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Ha? Kayo ang kanya unang-unahin. Tapos isusunod niya ang aking mag-ama. Ano? Opo. Natakot ako. Alam kong kaya niyang gawin ang sinabi niya. Mama, gusto kong iligtas ang buhay niyo. Ang buhay ng mag-ama ko. Kaya naisip kong gumawa ng paraan para payagan niyo ako makipaghiwalay kay Darius. Pero dapat ipinagtapat mo agad sa akin to. Dapat nagsumbong ka agad. Andyan ang Uncle Oscar mo. Police official yon. Matutulungan ka niya. Naisip ko na rin po yan. Pero hindi ko rin pwedeng gawin yun. At bakit hindi mo pwedeng gawin? Ibibisto ni Marco ang sikreto ko pag nagsumbong ako kay Uncle Oscar. Anong sikreto mo? Na si Mika. Si Mika po. Hindi po si Darius ang totoong ama ng anak ko. Buntis na ako nung magpakasal kay Darius. Anak po ni Marco. Ang inyong apo. Hello. Ate Feli ko pala. Oh, yes. Sige, ano yan? Ano? Iyon ang kwento sa iyo ni Cassandra? Oh, lintik na lalaki yun. Hayaan mo, ate. Pakikilusin ko ang mga tauhan ko. Sige. Tatawagan agad kita kapag may resulta na sa gagawin ng mga tauhan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, huwag na po kayong umiyak. Mika, anak. Hindi nga nitong pamilyang pangarap ko. Ang gusto ko, isang buong pamilya. Ama, ina, anak.
Gusto ko buo tayong tatlo ng mami mo. Kahit po iniwan kayo ni Mami, ako po, hindi ko po kayo iiwan. Hanggang magdalaga ako, dito po ako sa inyo. Pagdalaga na ako, tapos mag-aasawa ako, magkakaroon kayo ng mga apo. Hindi, diba? Masaya na ulit tayo. Ay, ako na po magbubukas ng pinto, Daddy. Ay, Mika, apo. Naku, halika. Payakapan, Lola. Daddy! Si Lola po! Andito po si Lola! Mama. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Sa inyo rin po, Uncle Oscar. Mano po? Carry on. May malaki akong kasalanan sa iyo, Darius. Sinamahan ko si Ate Feli papunta rito para humingi ng pasensya sa iyo. Nabigla ako. Kalimutan niyo na po yun. Tsuhin kayo ng asawa ko. Parang biyanan ko na rin kayo. Tara ba? Dapat po sinama niyo Mami ko. Alam niyo po, malungkot po si Daddy. Ayan nga po, umiiyak pa siya kanina. Darius, may dapat kang malaman. May mga ipinagtapat sa amin si Cassandra. Sobra ko nabigla. Parang alam ko na pong sasabihin niyo, Mama. Tungkol ba kay Marco? Nasa kote na ng mga taon ko si Marco. Parolado siya. At dahil sa ginawa niyang pambablackmail kay Cassandra, may panibago siyang kaso na sapat upang makansela ang bisa ng parole na ipinagkaloob sa kanya. Hindi na niya kayo magagambalap. Ano pong ibig niyo sabihin? May kinalaman si Marco sa gulong nangyari sa pamilya mo. Kung may pagtingin ka pa sa asawa mo, puntahan mo siya sa bahay, Darius. Mag-usap kayo. Ang sabi ko kay Cassandra, karapatan mong malaman ang buong katotohanan. Darius? Pwede ba akong pumasok? Ano? Galing sa bahay si Mama. Kasama si Uncle Oscar. Ngayon, ipinasyal ni Mama si Mika. Sabi niya, pumunta raw ko rito. Mag-usap tayo. Halika. Tuloy ka. Gusto kong malaman ng totoo. Bakit nagtahi-tahi ka ng mga kwento? Bakit pinalabas mong irresponsable kong asawa, babaero, nananakit ng babae? Matagal mo akong pinag-isip. Bakit kailangan saktan mo sarili mo para palabasing binubugbog kita? Patawarin mo ako, Darius. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Bakit mo nga nagawa yun? Old-fashioned kasi ang family namin. Ang buong angka namin. Para sa aming pamilya, malaking kapintasan kung mapapahiwalay sa asawa. Kaya gusto ko maging masama ka sa paningin ni na Mama, ni Uncle Oscar, ng lahat ng kamag-anak namin. Kaya sinaktan ko ang sarili ko para makuha ko ang bendisyon nila bago ako makipaghiwalay sa'yo. Wala akong pagkukulang sa'yo. Bakit gusto mo akong iwan? Para sa kaligtasan mo ng buong pamilya ko. Anong ibig mong sabihin?
handa si Marco. Isa-isa niya kayo papatayin pag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Dapat ipinagtapat mong lahat sa akin para nahanapan natin ang solusyon. Pag ginawa ko yun, may gagawin si Marco na ikasusukla mo naman sa akin. Ibubulgar niya ang sikreto kong... Ang sikreto sa... Sa tunay na pagkatao ng ating anak na si Mika, na hindi akong tunay na ama ng ating anak. Alam mo? Alam ko noon pa man. Hindi totoong premature baby si Mika. Kahit yun ang sinabi mo sa akin. Nakausap kong OB-GYN na nagpaanak sa'yo. Isa pa, may kakayahan akong makipagtalik pero wala akong kakayahang makabuntis ng babae. Oo, yun ang totoo. Isang matinding kaso ng Becker. Noong bata pa raw ako, tinamaan ako ng malalang kaso ng Becker na munti ko na raw ikinamatay. Umi-epekto raw yun sa fertility ng isang lalaki. Kung alam mo, bakit hindi mo ako binisto? Mahal kita. Darius. At si Mika, kahit hindi ko siya kadugo, itinuring ko siyang bigay sa akin ng langit, ng Diyos, na kahit wala akong kakayahang magkanak, meron pa rin akong matatawag na anak. Minahal ko siya ng gusto. Mahal ka rin niya. Mas mahal ka nga niya kaysa sa akin. Bumalik ka na sa bahay natin. Hindi dapat nawawasak ang pamilya dahil lang sa kawalangyaan ng isang taong halang ang bituka. Desperado na kasi si Marco. Sira ng buhay niya at gusto niyang mandamay. Matatanggap mo ba ako? Kaya nga ako naririto. Susunduin kita. Paano si Mika? Sasabihin ba natin sa kanya ang totoo? Hindi na kailangan. Magugulo lang ang isip niya. Basta't ako, mahal ko siya bilang tunay na anak ko. At hayaan natin yun ang paniwalaan niya para hindi na siya mag-isip pa. At tayong dalawa, wala nang pwedeng manggulo sa atin. Pagkatapos ng bagyo, sa pagsasama natin, pwede na ulit tayong makatanaw sa isang masayang pangako ng bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.